Hello everyone! So this is Edmond Mindaros channel, isang content creator at gumagawa ng mga tutorials katulad ng laptop, PC troubleshootings, mobile device troubleshootings at marami pang ibang klaseng tutorials na sinashare ko dito sa aking channel. At sa videong ito ay pag-uusapan natin kung ano ba yung pagkakaiba ng Shopee Affiliate sa YouTube Affiliate regarding dito sa commissions, earning conversions, and other details dito kung saan ba natin makikita yung details ng ating commissions and din yung income natin. Kung bago ka lang as affiliate at gusto mo malaman ang other details at guide, then stay tuned ka lang at start na natin. So una, dito sa Shopee Affiliate, kapag na-accepted ka dito sa pag-create naman ng Shopee video profile, so kailangan 9:16 or 16:9 yung aspect ratio ng video natin. Pero most recommended dito ngayon yung 9:16. So ibig sabihin ng 9:16, nakatayo po yung mobile phone natin. Kapag 16:9 naman, kailangan nakaganito siya. Ayan. And then dito naman sa link ng video natin, so 60 seconds to 1 minute yung haba ng video natin. And then pwede tayong mag-add ng up to 6 product links dito lang sa Shopee Affiliate. Regarding naman dito sa commissions, kapag up to 2,000 pesos yung commissions na nakuha mo dito or yung income mo, automatic po yan na doon ilalagay sa designated bank accounts mo. Kapag less than 2,000 pesos naman yung commissions mo, and then isasend naman yung commissions mo doon sa Shopee Pay account. And then dito naman sa tax, so 10% yung expanded withholding tax na ibabawas sa commissions natin kapag ikaw ay no BIR. Kapag with BIR ka naman, so makikita mo naman doon yung details kung magkano yung kinaltas sa income mo. Okay, so dito naman sa ating Shopee apps, kapag clinic mo dito, kung paano ka ba mag-upload ng videos dito. Kung bago ka lang as affiliate, dito lang sa Shopee profile homepage natin, dito lang sa pinakababa, makikita mo dito yung live and video, dito lang sa pinakagitna, i-click mo lang yan. And dito lang sa top left corner, makikita mo dito yung icon profile, i-click mo lang. And then, madadirect ka kagad dito sa tinatawag na Shopee video profile. Then dito lang sa bottom right corner, makikita mo dito yung post video, i-click mo lang yan, and then pwede ka nang mag-start na mag-upload. And other option naman, na pwede natin mahanap yung pag-upload ng videos natin, dito lang ulit sa Shopee profile homepage natin, i-click mo lang dito yung tinatawag na more activities, and then see all, i-click mo lang, and then hanapin mo lang dito yung affiliate program. At dito lang sa ating affiliate settings, then kailangan mo lang itap dito yung account sa baba, and then makikita mo kaagad dito yung Shopee video profile, and then pwede ka nang mag-upload dito. Okay, so dito naman sa pag-upload ng ating Shopee video, dito mga kaibigan, kailangan bago natin ito i-post, so kailangan nakapag-add na tayo dito ng up to 6 product links. Kasi once na na-publish na natin dito, wala nang options na pwede kang mag-delete or pwede kang mag-add ng product link. Okay, so ipapakita ko lang sa inyo na wala talagang option settings dito. So open lang natin dito yung isa nating Shopee video profile. And makikita mo dito yung ating Shopee video, and then kapag clinic mo dito yung see more, wala talagang option dito na pwede kang mag-delete ng product or pwede kang mag-add. Kundi yung other settings lang dito na pwede mong makita, kaya katulad ng delete or promote. Ayan, ganito po siya. And then regarding naman dito sa ating conversions and commissions, so same lang dito sa ating affiliate settings. Dito lang sa baba, makikita mo dito yung kanyang conversions. Kapag clinic mo yan, makikita mo naman dito yung lahat ng items na na-purchase ng buyers dito o yung nagkaroon ka na ng commissions, makikita mo dito. Ayan, so nandito lahat. So makita mo dito yung unpaid, pending, completed, or yung canceled. So dito naman sa income, kapag clinic mo yan, dito mo makikita yung tinatawag na total commissions being paid and selected billing cycles. Ayan, so nandito lahat. Okay, so ito yung pinakagitna, ito yung total commission sales mo. So nandito naman yung income breakdown. Kapag clinic mo dito yung see more, nandito na yung other details katulad ng social medias, kung magkano yung commissions mo, seller commissions, Shopee commissions. Ayan, and then dito naman sa pinakababa, makikita mo dito yung tinatawag na bill for commissions completed. So within 1 week po nagka-calculate si Shopee, or within 7 days. Kapag within 7 days may benta ka na, and then dito naman pupunta yung commissions mo. Kapag nakita mo dito sa right corner na pending na ganito yung kulay orange po siya, ibig sabihin
ito na yung na-acknowledge mo ng mga kaibigan na bill for commissions. Kapag nakita mo dito na may question mark na pending, ibig sabihin for acknowledge po yun. So ilalagay ko sa description box kung paano ba tayo dito mag-acknowledge. Ayan, so kapag nakita mo naman dito na paid, ibig sabihin ay automatic na yan na na-receive mo na yung payment. So ito yung next na ma-receive natin, kaltas na dito yung tinatawag na expanded withholding tax. Mga kaibigan, ito na yung complete amount na ma-receive natin dito. Ayan, so ganito po siya. Alright, so dito naman makikita mo dito yung BIR form 2307. I-click mo lang dito yung view and sim naman dito yung kanyang service fee invoice. Ayan, so dito po yung tinatawag na Shopee affiliate details. So dito naman tayo sa tinatawag na YouTube affiliate. So dito naman mga kaibigan sa ating YouTube affiliate, sa pag-create naman ng video natin dito, so either 16:9 or yung tinatawag na short videos 9:16 mga kaibigan. So dito sa 16:9 long form video natin, up to 12 hours na pwede natin i-create. Kapag 9:16 o tinatawag na short videos, up to 3 minutes yung kailangan natin na gawin na video dito. Yung link po niya yung haba. And then wala itong no specific limit sa pag-add ng product link. Wag lang itong excessive, irrelevant, and then misleading para hindi nagli-lead ito sa removal ng product link natin or yung loss of access. So kung ano yung nasa product natin, sa video natin, yun din yung ilalagay natin ng tagging ng product link mga kaibigan. So kapag naglagay ka doon ng product link na hindi related doon sa videos mo, wala po yung items doon, i-remove po yan ni YouTube affiliate. Ang kagandahan dito kay YouTube, so pwede tayong mag-add dito before and after posting ng videos. Pwede na natin gawin yan. Pwede mong i-delete yung product, pwede kang mag-add ng product. Kahit na post na yan, pwede po yan. And dito naman sa ating YouTube affiliate, so dito naman ay pwede tayong mag-add ng product dito before and after yung posting ng videos. So dito lang sa ating YT Studio app, and then i-click mo lang dito yung content. Dito lang sa ating long form videos, i-click mo lang dito yung view all. And makikita mo naman dito yung ating long form videos, before and after natin, pwede. So dito naman yung before, yung hindi pa natin na-post na video natin, pwede natin lagyan yan. I-click mo lang yung edit dito. And then makikita mo kaagad yung tag product, i-click mo lang. Ayan, so makita mo na dito yung nilagay natin na product na same na makikita sa videos natin. Okay, so pwede mo itong i-delete, pwede mong baguhin, pwede po yan. And then, dito naman, makikita mo dito yung shops. I-click mo lang. Select ka lang dito kung anong shops or all sellers. Pwede yan. Yung circular icon, i-select mo lang and itap mo lang dito yung apply. Ayan, and then pwede ka nang mag-search ng product dito. So, kailangan, kung ano yung nasa videos natin, yun yung ilalagay natin dito ng product para maiwasan yung misleading, irrelevant, para hindi i-remove dito ni YouTube affiliate. Ayan, so ito yung long form videos natin. So dito naman sa after posting, so makita mo dito na publish na natin yung videos. So pwede ulit natin yan lagyan ng product. I-click mo lang dito yung tatlong dot, click mo lang dito yung edit, and then makikita mo kaagad dito yung tag product, i-click mo lang. Ayan, so pwede ka ulit dito mag-remove or mag-add. Ganun po siya. Okay? So itap mo lang dito yung shops, and then select ka lang dito kung anong shop yung gusto mong pagkuhanan ng product or all seller. Click mo lang dito yung circular icon, tap apply, and then pwede ka nang mag-add ng product dito, mag-search ka na. Pwede po yan. And then next, dito naman tayo sa ating short videos. So same dito sa ating YT Studio. And then, i-click mo lang dito yung view all. And makikita mo naman dito yung bago tayo mag-post. So, ito yung videos natin na hindi pa natin napopost. So, pwede natin ito lagyan ng product. I-click mo lang dito yung tatlong dot. I-click mo lang dito yung edit. And then, makikita mo kaagad dito yung tag product. I-click mo lang. So, same procedure naman sa long form natin, ganun po siya. Pwede kang mag-delete, pwede kang mag-add, ganun po yan. So, dito naman sa after posting natin, so makita mo dito yung video natin na short. So, na-post na natin ito, pwede ka ulit dito mag-add. Ayan. So, click mo lang dito yung edit. And then, makikita mo naman dito yung tag product, click mo lang dito yung shops. Select ka lang dito kung anong shop, kung saan ka kukuha ng product or all sellers, pwede naman. I-click mo lang circular icon, tap apply, and then pwede ka nang mag-search ng product dito.
pwedeng-pwede po yan. So ito yung kagandahan talaga kay YouTube Affiliate na pwedeng-pwede tayo mag-add before and after. So dito naman sa ating commissions, so dito lang ulit sa baba, kailangan mo lang itap dito yung earn na makikita dito sa bottom right corner. Kapag clinic mo dito yung earn and then hanapin mo lang dito yung shopping. So dito sa shopping, dito muna makikita yung affiliate performance bonus mo dito sa YouTube. Ayan, so makita mo dito yung your progress, kung magkano yung sales mo dito, yung kanyang analytics nandito naman, kung magkano yung estimated revenue mo, kung magkano yung na-orders dito, and then yung product links nandito naman mga kaibigan. Yung makukuha mo dito na commissions ay idadagdag sa total revenue mo dito sa YouTube. Ayan po siya. So ito talaga ang maganda dito sa YouTube. Pwedeng-pwede natin gawin. Unlike sa other platform na hindi na tayo pwedeng mag-add ng product or mag-delete ng product once na-publish na natin yung ating video doon. Ayan, so ganun lang po ka-simple mga kaibigan kung ano ba yung pagkakaiba ng Shopee Affiliate sa YouTube Affiliate. In hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa affiliate tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.